Kain tayo ng lunch. Habang nanonood na Netflix. Tapos na yung pinapanood kong past tense. Na Spartacus. Ngayon naman yung The Witcher. New season. Okay. Yung ulam ko, yun din ulam ko nung pangatlong araw na to. Beef liver at chicken. Kain tayo. Talent ko to. Kaya kong maghapon at mag-Netflix. Kaya nyo ba yun? Ay. Mababa ang aking uplan din bali. Mura dito ang beef liver. Affordable, 19 shekels isang kilo. Samantalang yung chicken ay 30 plus ang per kilo. Makakonsentrate. Mamaya ka na Netflix. Tapos ang atay pa nila malambot. Parang sa atin mahal ang atay. Diba? Magkano sa atin ang atay ng baka?
Bitin ang tais. Kung sa gaya ng dati, babalik pa ako. Kukuha pa ako ng extra rice, pero hindi na tayo bata. Bawas-bawas ng carbs. Alam nyo ba ang main reason kaya ang mga Pinoy ay maraming kumain ng kanin? Sa palagay ko, kagaya din ng reasoning ko. Kagaya din ng turo sa amin ng mga lola namin nung kami mga bata pa. Kasi mas mura sa atin ang bigas, di ba? So dati, natatanda ko, sabi ng lola o lolo ko na yun sa tuhod, sabi, huwag kang magpapak ng isda. Ang ibig sabihin, huwag kakain ng isda na hindi ka ulam ng kanin. Bubulatihin ka. Muna lang akong matandaan ako, napag-alaman ng totoong dahilan. Hindi naman nakakabulati ang kumain ng isda. Kasi nga, tinitipid ang ulam dahil mahal. Mas di hamak na mura ang bigas. Kaya ang mga Pinoy talaga mas maraming kumain ng kanin kaysa sa ulam. Dito baliktad. Mas marami silang kumain ng ulam kaysa sa kanin. Kaya nga ba nung ako ay nagkaasawa na, kasi dalaga pa yun, ugali ko pa rin yun, maraming kumain ng kanin. Itong isang pirasong unong hita ng manok na to ay isang balawbaw na kanin. Noong nagkaasawa na ako, sabi ko, ang lakas kumain ito ng ulam. Yung isda na 2 ulam ko sa kanya 2 isda, isang kainan. Doon ako nag-akasakita ng pagbabago na, no. So, ang nagturo sa atin yung ating mga matatanda noong panahon. Noon na lang ako nakarating dito sa Israel, natuto akong kumain ng mas maraming ulam. Siyempre, yung kinasanayan mo, mas marami ang kanin. Mahirap baguhin. Pero dahil may high blood, kailangan mag-ingat. Kaya yan. More on ulam, prutas at gulay na ako. Kaya pa ba kita? Kailangan ka nang maubos ngayon. Sa pangatlong araw mo na. Magpapahinga muna ako sa manok. Bukas gulay lang ulamin ko. Meron akong maliit na hiwa ng kalabasa. Bahala na ko anong maisahog. Guys, laki ng mangga. Tignan nyo yung buto niya. Ito, laki. Apple mango. Apple mango lang naman na meron din sa Israel. Iba pa rin ang lasa ng manggang padera, yung maliliit. At saka yung manggang piko, at saka manggang kalabaw sa atin. Mas masarap.
Din sa Israel, palibhasa, masyadong advance na rin ang technology nila sa agrikultura. Wala na ang Pilipinas na pag-iwanan na. Lahat ng mga harvest pagkalalaki. Laking mangga, ang laking talong, ang lalaki ng sage, ang lalaki ng sibuyas. Lalo na yung sibuyas. Ayoko pa naman ng malaking sibuyas kasi hindi naman maubos sa isang lutuan. Eh di sayang. Kasi hindi healthy yung ititira natin yung kalahati ng sibuyas. Pero no choice. Kahit i-rep yun, nagkakaroon pa rin yun ng microorganisms. Prone sa microorganisms ang nabalata na o nahiwa ng sibuyas. Kaya dapat yun, hanggat maaari, isang gamitan lang. Hindi na kasi ang sarap ng unang araw yung manok. Wala naman ako din ng pusa o aso. Kulang na lang sa mangga para maubos-ubos. Kamainitan. Nakakainayang naman kasi hindi ubusin. Hindi man maubos totally, at least huwag namang buong-buong itapon. Nakakapangilabot. Pati ba sa'yo nanggaling talaga ako sa napakahirap na pamilya. Pinikilabutan ako pag may mga pagkain. Nung matagal mo nang inuulam, hindi mo na maubos-ubos. Tapos itatapon. Sa work ko, maraming pusa. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko sa isang plastic at nilalagay ko sa tabing kalye. Magpupuntahan na doon ng mga pusa. Hindi ko na kaya. Ay, tumalon. Buhay ka ba? Ang tamis niya. Tamis talaga. Gusto niyo? Meron pa ako din ng isang napakalaki din. Sinusulyapan ko yung pinapanood kong Netflix na The Witcher. Pinost ko muna. Kasi kumakain ako, tapos titingin ako doon, tapos titingin ako doon. Kaya pause ka muna. Merienda ko na lang mamaya tong buto. Hindi ko na kaya. Ay.
Salamat po sa Diyos at nabusog. Uminom din ba kaagad kayo pagkatapos kumain? Kasi ako, bihirang uminom pagkakain. Nire-rest ko muna. Kasi minsan pagkainom nyo, lalo pat malamig, yung tiyan nag-aalburuto, diba? Alam niya ang kasunod pag nag-aalburuto ang tiyan. Pero pag ganito namang nasa sariling bahay, o tinutuluyan, okay lang. Ay pag nasa iba. Excuse me. Okay. Tapos nang kumain si Mami Weng, kayo ba? Kumain na ba kayo? Kain na kayo. At ako naman ay magliligpit, maghuhugas na nitong aking pinagkainan, saka yung iba pang naroon sa lababo. Salamat sa pagbabantay sa aking dinner. Thank you. At maraming salamat. Ingat kayo palagi. Bayus. Bye-bye. Sa salitang Hebrew, lahitraot. It means bye-bye. See you next video or live maybe. Thank you guys. Love you all. Bye.